Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Mga kabarangay, kasama niyo po si Mama Ganda sa programang Radyo Nobela. Dito sa Barangay LS 91.1 Forever. Ang pagtitiwala sa ibang tao ay kadikit ng pag-iingat sa ating sarili. May ibang tao kasi na mapagsamantala at naghihintay lamang ng tamang oras para magawa ang balak nilang masama laban sa atin. Ikaw, minsan ka na bang ginawa ng masama ng taong pinagkatiwalaan at minahal mo? Sabay-sabay po nating tunghayan ang ating tampok na istorya ngayong umagang ito ng Lunes dito sa Radyo Nobela. Ang kwento ng ating kabarangay na si Abby. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, kamusta po kayo at ang buong staff ng paborito kong programa? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Habang ako ay nakikinig sa Barangay LS 91.1. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Abby. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old na ako at nakatira dito sa Tarlac. Bago ko po ipagpatuloy itong sulat ko, gusto ko na ring ipaalam na marami akong impormasyon na sinadyang baguhin upang maprotektahan ang personal na buhay ng mga tauhan sa kwentong ito. Panganay ako sa 3 magkakapatid. Nagtatrabaho si Papa sa malayo at may tindahan naman kami ng mga pang-almusal at merienda sa tapat lang din ng bahay namin. Kapag wala po akong pasok, ako talaga nagbabantay roon dahil madalas nagluluto si Mama. Pansit bato, palabok at maha blanca ang best seller naming paninda. Kaya yun ay hindi nawawala sa niluluto ni Mama. Hindi naman kami masyadong nakaaangat sa buhay. Sakto lang po. Pero naibibigay naman ng mga magulang ko ang aming pangangailangan. Minsan nga kapag mataas ang nakukuha kong grado noon sa kolehiyo, binibigyan ako nila ng extra allowance. Ang ginagawa nila, binibigyan nila kami ng mga bagay na madalang nilang maibigay sa amin. Paraan nila yon upang maipakita na naa-appreciate po ng aming mga magulang ang ginagawa naming pag-aaral ng mabuti. Ako po si Abby. At ito ang aking kwento. Hi, Beshi! Pabili naman ako ng pansit bato sa puto. O sige, ilang order ba? 2 pansit bato at 3 puto, Beshi. Okay, sandali lang ha. Hi, Abby. Pabili naman ng mahabalang at pansit ba to? Ilang order sa'yo, Dennis? Tig-isang order lang. O sige, sandali lang ha. Ito na, aayusin ko na yung mga order mo. Uy, Beshi! Nauna ako umorder. Bakit inuuna mo pang asikasuhin ang order ni Dennis? Mamaya ka na, Beshi. Hindi ka naman nagmamadali eh. Okay lang naman kahit unahin mo ng order niya. Hindi rin naman ako nagmamadali. Ano ka ba? Ayos lang yun dito sa kaibigan ko. Saka magchichikahan pa naman kami dito sa tindahan. Kaya okay lang na unahin na kita. Diba, Beshi? Oo na. Bilisan mo na lang dyan at baka mainip pa tong si Dennis. Oo, eto na nga. Ang dami mo kasing daldal eh. O Dennis, narinig mo ha. Okay lang daw na unahin kita. Sige, kayong bahala.
Ito na ang order mo, Dennis. Dinagdagan ko na yung pansit bato kasi alam ko na paborito mo yan. Ikaw talaga. Baka mamaya mapagalitan ka na naman ng mama mo. Hindi yun. Kasi suki ka naman dito sa tindahan namin. Kaya gustong gusto ko na dito bumibili ng almusal eh. Kasi sulit palagi ang order ko. Eto palang bahid ko. May sukli pa yan pero keep the change na lang. Nox naman, may patip pa talaga. Thank you. Wala yun. Sige na, alis na ako. Bye! Ingat ka, Dennis. Bye! Ingat ka, Dennis. Bye! Uy, ano ka ba? Tigilan mo na nga yung panggagaya mo sa akin para kang tanga dyan. Eh, ikaw dyan eh. Ang arte-arte mo. 2 piso lang naman yung sukli na hindi niya na kinuha. Pero yung ngiti mo pang 20 pesos na tip. Saka pwede ba? Ikaw ang tumigil sa ginagawa mo? Ha? Ano sinasabi mo dyan? Huwag ka nang tumalak dyan. Ito na aayusin ko na yung mga order mo. Sus! Kunwari pa to. Eh halos lumabas na nga yung planetang Mars sa malamundo mong pagkakangiti kay Dennis. Halatang halata na bigla kang kinabag sa kilig kanina eh. Grabe ka naman, Beshi. Hindi naman ako masyadong kinikilig sa kanya. Hindi raw pero kulang na lang siya ang pagtakali mo ng order niya sa dami ng pansit na binigay mo sa kanya. Ano ba talaga nagustuhan mo dyan kay Dennis? Bakit? May itsura naman siya. Kahit kargador siya ng mga gulay at isda sa palengke, ang ganda naman ng pangangatawan niya. Maganda nga ang pangangatawan. Pangit naman ang muka. In short, hipon siya. Kain katawan, tapon ulo. O ikaw kanina mo pa nilalait si Dennis. Saka hindi totoo na pangit ang mukha niya. Siya kaya ang pinakagwapong kargador na nakilala ko. Ewan ko sa taste mo, Beshi. Malabo na ba mata mo? Pwede ba ipa-check up mo yan? Pero payo lang ha. Huwag kang masyadong pa-easy to get. Konting hinin naman. Hindi yung halos ipagduldulan mo na kay Dennis ang sarili mo. Halata tuloy na bibigay ka kagad kapag niligawan ka niya. Kaya konting pigil naman sana ng kilig sa katawan, Beshi. May malapit na palengke sa amin kaya ang mga kargador doon ay madalas na customer ng tindahan namin. Isa na nga sa mga suki namin ay si Dennis na medyo matagal ko na rin kilala noon. Sa dinami-rami kasi ng kargador na customer namin, siya talagang pinakagwapo sa paningin ko. Matangkad siya, matipuno ang pangangatawan. Hindi katangusan ng ilong pero ang ganda ng mga ngipin. Yun din talaga ang pinakagusto ko sa kanya, Mama Ganda. Sa paminsan-minsan na pagbili niya sa tindahan namin, nakakakwentuhan ko na rin si Dennis. Lalo na kapag mag-isa lang ako sa tindahan kasi nagtatagal siya roon. Nakwento niya na 25 years old na siya noon. Hindi nakapagtapos ng high school at sa ibang probinsya talaga siya lumaki. Nagkataon lang na may kamag-anak siya na nag-offer sa kanya na magtrabaho roon sa lugar namin. At dahil may mga kapatid siyang nag-aaral sa kolehiyo, tinanggap niya po ang trabahong iyon upang makatulong. Hindi lang naman kasi talaga sa hitsura ang nagustuhan ko kay Dennis, kung hindi pati na rin sa kanyang ugali. Ramdam ko na mabuti siyang tao ayon sa kanyang mga kwento. Hi, Abby! Hi din, Dennis. Tinanghali ka yata ngayon. Oo, kasi ang sakit ng ulo ko kanina. Kaya hindi rin ako nakapasok sa trabaho. Bakit? May sakit ka ba? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo hanggang ngayon? May gamot kami dito. Ano bang kailangan mo? Wala akong kailangang gamot, Abby. Medyo okay na rin naman ang pakiramdam ko ngayon. Sigurado ka ba? May gamot naman kami dito. Pwede naman kitang bigyan kung sakali. Hindi na kailangan kasi puwera biro, okay na ako ngayon. Medyo sumakit lang ang ulo ko dahil sa hangover. Naparami yata ang inom ko ng alak kagabi. Ayun naman pala. Akala ko kung ano nang dahilan ng pagsakit ng ulo mo. Medyo naglabas din kasi ako ng sama ng loob sa mga kasama kong uminom kagabi. Kaya hindi ko na malaya na ang dami ko na palang nainom. Tungkol saan ba yung sama ng loob mo?
Tungkol ba sa mga katrabaho mo? Hindi sa kanila. Eh kanino? Naku, ang dami ko ng tanong. Kung ayaw mo magkwento, ayos lang naman. Sino ba naman ako para kwentuhan mo ng mga personal na nangyayari sa buhay mo, di ba? Ano ka ba? Magkaibigan na tayo, Abby. Kaya magkukwento talaga ako sa'yo. Ang totoo kasi, nakasagutan ko ang tatay ko nung tumawag ako sa kanya sa probinsya. Nalaman ko na nilustay niya pala yung perang inutang ko para ipampagawa sana ng kusina ng bahay namin. Baka naman may importante lang na pinagkagastosan ng tatay mo. Kailan pa naging importante ang sabong para ubusin niya ang pera namin dun? Ginastos niya pati na yung pang-tuition dapat ng kapatid ko na nag-aaral sa college. Grabe, nakakasama nga ng loob yung ginawa niya, Dennis. Oh, di ba? Sino ba namang hindi magagalit kapag nalaman yun? Inutang ko na nga lang ang pera na yun eh. Tapos ipapatalo niya lang sa sabong. Nabaon na nga ako sa utang, tapos pati budget sa sarili ko, pinoproblema ko na rin ngayon. Ay, pasensya na, Abby. Sa'yo ko patuloy na ilabas tong mga sama ng loob ko ngayon. Wala yun. Willing naman ako makinig sa mga problema mo. Parang puro problema na nga lang ang kinukwento ko sa'yo eh. Sa bagay, wala namang magandang nangyayari sa buhay ko. Huwag mong sabihin yan, Dennis. Sigurado naman ako na may maganda ring nangyayari sa'yo. Pero siguro, hindi mo lang yun napapansin. Siguro nga, kasi lahat na lang na nakikita ko puro malungkot. Ang totoo, ikaw na nga lang ang nagpapasaya sa akin ngayon eh. Ha? Ako? Oo, yung mga ngiti mo at masasayang bati mo sa akin. Hindi mo alam kung gaano mo napapagaan ang loob ko sa tuwing natataon na ikaw ang tao dito sa tindahan nyo. Kaya, thank you Abby. Kasi hinahayaan mo na makausap kita ng ganito. Naku, hindi mo naman kailangan magpasalamat. Basta kung kailangan mo na makakausap, nandito lang ako sa tindahan. Maiba ako. Ano palang gusto mong kainin kasi may natira pa ditong puto sa kapalabok? Palabok na lang para makatipid ako. O sige, sandali lang ha. Eto na ang order mo. Saka huwag mo na ring bayaran yan. Libre ko na yan sa'yo. Hala, seryoso ba? Nakakahiya naman. Okay lang yun kasi konti lang din naman yan. Ganun ba? Ay nako, salamat. Pero, Abby, kakapalan ko na rin ang mukha ako ha. Nandito na rin naman ako ngayon eh. Pwede bang mangutang ng pera sa'yo? Ha? Magkano ba ang kailangan mo? 500 sana. Pang budget ko lang ngayong linggo. Nasa aid kasi talaga ang pera ko na magpadala ako kina tatay sa probinsya. Ibabalik ko rin kaagad sa susunod na linggo pag sweldo ko. Pero kung wala kang extra dyan, okay lang naman. Naiintindihan ko kasi alam ko na hindi pa talaga tayo, di pa tayo ganun ka-close para pahiramin mo ako. Dennis, ikaw na ang nagsabi na magkaibigan tayo, di ba? Kaya ayos lang sa akin kung mangutang ka. Ibig sabihin, mapapahiram mo ka ng pera? Oo naman. Walang problema sa akin. Kasi ibabalik mo naman, di ba? Kaya papautangin kita. Grabe! Thank you, Abby! Sobrang swerte ko talaga na kaibigan kita. Thank you talaga! Alam ko na hindi ko dapat pinuutang si Dennis. Parang nababasa ko na nga sa isipan ko ang mga komento ng mga kabarangay natin, Mama Ganda. Pero naawa rin kasi talaga ako sa kwento ng buhay niya. Alam ko kasi na breadwinner siya at wala siyang ibang malalapitan noon kung hindi ako. Kaya ayoko siyang pagdamutan ng tulong. Mabait din naman siya sa akin kaya binigay ko ang tiwala ko sa kanya. At isa pa, gusto ko talaga siya noon kaya hindi ko siya natanggihan pa, Mama Ganda. Lalo na noong parang nagpapaawa ang mukha niya. May kumikirot sa puso ko kaya lumambot kaagad ito at pinautang ko nga siya. Pero galing naman yun sa sarili kong bulsa. Hindi naman po yun galing sa kita ng tindahan. Kaya hindi ko na rin yun pinaalam kay Mama kasi sigurado ako na pagagalitan niya ako sa aking ginawa na pagpapautang sa customer naming si Dennis. 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela.
naman po kaagad ni Dennis ang perang inutang niya sa akin. Labis din siyang nagpasalamat sa akin noon. Tapos binilhan pa ako ng ice cream nang may dumaang naglalako sa tapat ng bahay. Niligtas ko raw kasi siya sa pagkagutom ng linggo na yon. Kaya dapat lang daw na makabawi siya sa akin. Dahilan din yon para mas lalo ako magtiwala sa kanya at mas maging close kami. Madalas tuloy ang pagtambay niya sa tindahan namin kapag ako lang ang nagbabantay. At kapag nandun si Anton, pinapaalis ko kaagad ang kaibigan ko para makapag-solo kaming dalawa. Bago pumasok at pagkagaling sa eskwela, sa tindahan kaagad ako tumatambay, Mama Ganda. Natutuwa naman si Mama kasi nagagawa niya ang ibang mga kailangan niyang gawin kapag nasa tindahan ako. Akala pa niya, manghihingi ako ng extra allowance sa kanya kaya ako nagsisipag. Ang hindi niya alam, gusto ko lang talaga na makausap si Dennis at makatambay kasama ang lalaking yon. Kaya naman nagpipresenta ako na ako na ang bahala sa tindahan namin. Ang tagal magbakasyon, no? Agree ako sa'yo, Beshi. Parang ang bagal ng paglipas ng mga araw ngayon. Kaya nga eh. Sana mag-finals na para maramdaman na natin ang bakasyon. Kinakabahan na nga ako sa finals eh. Kasi pagkatapos nun, magpo-fourth year na tayo. Mas mahirap na ang mga subject natin pag nagkataon. Lahat naman kasi mahirap sa umpisa. Pero kung seseryosohin natin ang ginagawa natin, mababawasan ang hirap na pinagdaraanan natin. Ang lalim naman ng sinabi ng Beshi ko. Totoo naman ah. Palibhasa, puro boylet ang inaatupag mo, Beshi. Correction lang, marunong ako mag-budget ng oras ko. Ewan ko lang sa'yo. Hala? Wala naman ako love life. Kaya wala akong time na kailangan budgetin. Wala ngang love life. Pero kung umarte ka dyan kapag dumarating si Dennis, daig mo pa yung mga babaeng malapit ng ikasal sa kilig mo. Ewan ko sa'yo. Ang dami mong napapansin sa akin, Beshi ah. Hi Abby! Kumusta? Ay, speaking of the devil. Shh! Tumahimik ka nga dyan, Beshi. Ano yun Abby? May sinabi ka? Wala. Ang sabi ko, ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta? Parang 2 araw kaya tang hindi nakadaan dito sa tindahan namin. Wow! Bilang na bilang ha? Beshi, sabi ng tumahimik ka eh. Sige, pauwiin kita. Ayun nga, Dennis. Parang hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw. Oo nga eh. Kasi sinama ako ng isang tropa para makaraket dun sa ginagawa nilang bahay. Kailangan daw na magbubuhat ng mga materyales na ginagamit ng mga construction worker. Mas malaki ang bayad kaya kinagat ko na rin. Kaya naman pala. Ano palang bibilihin mong merienda? May mahablang ka pa ba? Tsaka pansit ba to? Oo, meron pa dito. Ipagbabalot na kita ng tig-isang order. Ayun! Buti naman at hindi ako naubusan ngayon. Wala rin namang masyadong bumibili kapag araw ng Sabado. Eto na order mo. Salamat! Teka lang, kukunin ko lang sa bulso ko yung pambayad ko. Hala! Naku! Nakalimutan ko pa yata. May problema ba, Dennis? Nakalimutan ko kasi yung wallet ko eh. Okay lang ba na balikan ko na lang tong order ko mamaya? Kung gusto mo, kunin mo na tong pagkain tapos bukas mo na lang bayaran kapag bumili ka ulit dito sa amin. Nakakahiya naman kung utangin ko pa tong pagkain. Okay lang, marunong ka namang magbayad eh. Sige, bukas ko na lang bayaran to kapag dumaan ako dito sa tindahan nyo. Thank you ulit, Abby. Bye. Nakakaloka ka talaga, Beshi. Bakit na naman? Kulang na lang, buong tindahan na yung ibigay mo sa Dennis na yun dahil sa pagpapakyut mo sa kanya. Hindi ko naman binigay yung pagkain ng libre sa kanya. Narinig mo naman, di ba? Utang yon. Utang na babayaran ni Dennis bukas. Kahit na, hindi pa rin maganda yung nakikita niyang ganyan ka na patay sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, Abby, baka ikaw rin ang mapahamak sa ginagawa mong pagpapakyut dyan sa Dennis na yan. Kaya tumigil-tigil ka sa pag-arte mo ng ganyan sa kanya, ha?
Nais na malaman ng best friend kong si Anton na may crush ako kay Dennis, ay hindi niya kaagad yun nagustuhan. Ang sabi niya kasi, hindi niya gusto ang pakiramdam niya kay Dennis na para bang gagawa ito ng hindi maganda. Medyo nainis naman ako sa kanya kasi pakiramdam ko hinuhusgahan niya po si Dennis. Dahil sa pagiging kargador nito. Siguro nga, madalas na madungis tingnan si Dennis dahil sa pananamit nito at palaging oily na mukha. Pero para sa akin, mabait pa rin si Dennis. At hindi naman namin dapat husgahan ang pagkatao nito dahil sa kanyang trabaho. Dahil nga hindi gusto ni Anton si Dennis para sa akin, hindi ko na rin sinabi sa kanya ang tungkol sa unang beses na nangutang sa akin si Dennis. Pati na rin ang mga sumunod na pangungutang nito sa tindahan namin ay hindi ko na rin kinwento pa sa kanya. Kasi alam ko po mamaganda. Nasisermonan po ako ng best friend ko. Ang sabi niya, may sakit daw kasi ang nanay niya kaya kailangan niya ng malaking halaga. Wala akong pera ng araw na yon kaya doon muna ako kumuha sa kaha na nakalagay sa may tindahan. Ito po ang pinagbentahan ng aming mga pagkain. At yun po ang iniabot ko kay Dennis ng araw na yon. Grabe talaga ang midterm natin, Beshi. Nagputukan ng mga ugat ko sa utak kakapiga ng mga isasagot. Akala ko talaga hindi na ako papasa. Ako nga rin eh. Nag-aral naman ako pero parang wala dun sa mga inaral ko yung tanong sa midterm exam. Kung hindi lang talaga tayo graduating next year, magpapalit na ako ng course. Yun ay kung gagraduate ka. Grabe ka naman sa akin. Naigagapang ko naman kahit paano ang mga subject ko. Joke lang yun, no? Ay! Bakit ba kasi naisipan natin na accounting ang kuning course? Dumudugo tuloy yung ilong natin sa mga numbers. Oh, nandito pala si Anton. Hi po, tita. Mama, aalis po kayo? Oo, magwi-withdraw lang ako kasi may pinadala raw na pera ang papa mo sa bank account ko. Pangdagdag gastos din natin yon ngayong linggo. Okay po. Mabuti naman at ikaw ang nagbabantay ngayon dito sa tindahan, Abby. Kahit puyat ka kagabi sa kaka-review mo. Paano po? May binabantay ang customer na... Aray! Bakit mo naman ako siniko, Beshi? Ano yon, Anton? Wala po, Mama. Ang sabi lang po ni Anton, mas maraming bumibili kapag ako ang bantay. Okay. Oo nga pala, Abby. Ikaw ba ang kumuha ng 1,000 dun sa kaha natin? Para kasing kulang ang pera natin dun. Opo. Ako nga po, Mama. Ano po kasi, si Anton po. Nanghiram po siya ng pera nung isang araw. Ha? Ako? Oo, diba? Nanghiram ka ng pera nung isang araw? Pandagdag dun sa tuition mo para makapag-midterm exam ka? Diba? Ha? Oo. Tama. Oo. Ako nga po ang nangiram. Pasensya na po, tita. Ganun ba? Ayun nga po, Mama. Nanghiram po ng pera sa akin si Anton. Wala po kayo dito sa bahay. Kaya doon na lang po muna ako kumuha. Pasensya na po. Nakalimutan kong ipaalam sa inyo kasi nawala rin sa isip ko. Wala yon, anak. Si Anton naman pala ang nanghiram at para sa tuition pa niya. Walang problema sa akin. Nagtaka lang ako kung bakit kulang yung pera doon. O sige na, aalis na ako at baka matraffic pa ako. Ingat po kayo, Ma. Bye-bye, tita. Beshi, ano yun? Wala naman ako inuutang sa'yo. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng kapatid ko. Sabihin mo na kasi sa akin kung saan napunta yung perang hinahanap ng mama mo. Nanghiram lang. Sino nga? At bakit ayaw mo pang pangalanan kung sino siya? At kinailangan mo pa talagang gamitin ang pangalan ko? Si Dennis. Ano? Pinautang mo ng 1,000 yung Dennis na yon? May emergency daw kasi sa bahay nila. Saka marunong naman magbayad yun. Paano mo naman nasabi? Teka, wag mong sabihin na ilang beses na siyang nangungutang sa'yo, ha? Naku, ayan na nga ba ang sinasabi ko? Masyado ka nang nagpapauto sa lalaki na yan.
Alam mo, Beshi, hindi na talaga maganda ang pagbilog sa ulo mo ng lalaki na yan. Pero mas lalong hindi na maganda yung pagpapauto mo sa kanya. Ano ka, ATM ni Dennis na anytime pwedeng lumuwa ng pera para sa kanya? Ah, kakaloka ka talaga, Abby! Masasabi ko na mabait pa rin talaga ang kaibigan ko na si Anton. Kasi hindi niya ako nilaglag kay mama. Pwede kasi niyang sabihin noon ang totoo. O kaya i-text si mama na hindi talaga sa kanya napunta ang 1,000. O hindi talaga siya ang humiram nito. Pero dahil sa pakiusap ko sa kanya, nagawa niya ring ilihim. Sa totoo lang din, kinabahan ako nang magtanong na si mama tungkol sa pera na nawawala. Kasi hindi ko alam kung paano niya ako pagagalitan kapag sinabi ko sa kanya ang totoo. Nag-guilty po ako ng sobra sa ginawa kong pagsisinungaling sa kanya. Hindi po kami ganoon pinalaki ni mama. Kaming magkakapatid. Hindi kami maalam magsinungaling, lalo na sa kanila na aming mga magulang. Pero ng mga panahon na yun, mas nangibabaw ang pagmamahal na nadarama ko kay Dennis. Alam ko, Mama Ganda. Sigurado po ako na pagmamahal ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya nagagawa ko po ang mga bagay na ito. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Hindi po kaagad na ibalik ni Dennis ang hiniram niyang pera pero humingi naman ito ng paumanhin at nagpaliwanag kung bakit. Sinabi niya na hindi pa raw kasi maayos ang lagay ng nanay niya sa ospital at marami pa siyang pinagkakagastusan. Mabuti na lang din at hindi na ulit ang pagtatanong ni Mama tungkol sa pera na kinuha ko mula sa benta ng tindahan. Ganon kasi si Mama. Kapag hindi kami masyadong nagigipit, hindi niya naaalala kung sino yung mga may utang sa kanya. Minsan din, sumubok ulit manghiram ng pera sa akin si Dennis. Pero medyo kapos na ako noon. Kaya sinabi ko na sa ibang araw ko na lamang siya mapapahiram kasi wala pa akong extra na pera. Mas naging close pa kami lalo noon. Kapag mag-isa lang ako sa tindahan, pinupuntahan niya ako para makipagkwentuhan sa akin. Minsan, hindi siya bumibili ng pagkain. Pero kinikilig ako kasi naroon siya. Kapag sinasabi niya na makita niya lang ako ay busog na raw siya. Damang-dama ko na mayroon ding pagtingin sa akin si Dennis. Nahihiya lamang na magtapat ito sa akin. Kaya nang yayain niya ako na magkita kami at tumambay sa may tabi ng ilog, ay hindi na ako tumanggi pa. Dahil naniniwala ako noon na doon na siya magtatapat ng nararamdaman. Oh, Beshi, bakit ka napatawag? May favor kasi sana ako sa'yo. Ano yun? Sabihin mo na, may booking ako ngayon. Utot mo, wala ka namang boyfriend ngayon eh. Ganun? May favor ka pero nilalait mo ako? O di sige, wag mo na lang sabihin yan para hindi mo na Uy, joke lang. Alam ko naman na hindi ka nawawala ng boylet kasi ang ganda-ganda mo. Isa kang Diyosa sa ganda. Pero ayun nga, Beshi. Nagpaalam kasi ako kay Mama kanina na magkikita tayo ngayon. Baka lang bigla akong hanapin at tumawag siya sa'yo. Sabihin mo na magkasama tayo ah. Gaga ka talaga. Ilang beses
nga. Nandito ako sa may ilog ngayon at hinihintay ko siya. Kayong burnout ko! Ano ba nakita mo sa lalaki na yan at dance na dance ka sa kanya? Ay naku, wag mo na nga akong sermonan. O teka, nakita kong papalapit na dito si Dennis. Ikaw nang bahala kapag tumawag si Mama ha. Thank you, Beshi. Bye! Hi, Abby. Kanina ka pa? Hindi naman masyado. Kararating ko lang din. Sorry Naligo pa kasi ako sa boarding house namin pagkagaling ko sa palengke. Gusto ko kasi na mabango at presentable ako sa unang date nating dalawa. Date? Sinabi mo bang date tong ginagawa natin ngayon? Oo, di ba date na ang tawag dito? Tsaka alam mo naman na matagal na kitang gusto. Gusto mo ako? Oo nga. Bakit ba parang gulat na gulat ka? Hindi naman kita yayayain na mag-date tayo kung hindi kita gusto. Sorry, nagulat lang ako sa mga sinasabi mo ngayon. Ayos lang kasi ang sabi mo, hindi ka pa nagka-boyfriend, di ba? Oo, ganun na nga. Kitam? Kaya normal lang yung nararamdaman mo ngayon. Pero, seryoso ka ba talaga sa sinabi mo? Na gusto kita. Oo, ang totoo nga, balak na kitang ligawan eh. Tumetsyempo lang ako. Okay lang naman na manligaw ako, di ba? Oo, syempre naman. Ayos lang kasi wala naman akong boyfriend. May dala nga pala akong tinapay dito at saka inumin. Kain muna tayo? Sige ba? Eto. Salamat. Ang sarap ng palaman nitong tinapay Nagustuhan mo? Ako ang gumawa ng palaman na yan. Kaya naman palang sarap nito eh. Abby, oo nga pala. Di ba ang sabi mo nung isang linggo, mapapahiram mo ako ng pera? Nakakahiyaman pero baka pwede ko nang makuha yung pera ngayon. Yun ba? Pasensya ka na, Dennis. Pero hindi kasi ako nakahiram ng pera kay Anton. Hindi naman ako pwedeng humingi ulit kay Mama kasi bayaran ng tuition namin. Pasensya ka na ha. Pero di ba sabi mo mapapahiram mo ko? Malinaw yung usapan natin eh. Ilang araw ko naghihintay tapos ngayon, pasensya lang sasabihin mo sa akin? Hindi naman ako nangako Ang sabi ko lang, susubukan kong gawa ng paraan. Ang dami mo namang sinasabi. Alam ko na may dala kang pera dyan at nagpapakipot ka lang. Ibigay mo na nga sa akin yung pera para tapos na tong usapan na to. Teka nga, yun lang ba ang dahilan kung bakit ka nakipagkita sa akin ngayon? So tama nga si Anton. Gusto mo lang na maging close tayo kasi napapakinabangan mo ko. Pwede bang huwag kang nakikinig sa kaibigan mong bakla? Nahahawa ka ng kaartihan sa kanya eh. Hoy, Abby! Saan ka pupunta? Bahala ka na sa buhay mo, Dennis. Ayoko nang makipag-usap at makipagkita sa'yo. Abby, sandali nga. Mag-usap muna tayo. Abby, ano ba? Tumigil ka nga muna sa paglalakad mo. Kausapin mo muna ako, Abby. Teka lang sabi eh. Kailangan ko na nga yung pera ngayon. O hindi ka ang gumawa ng paraan. Tutal ikaw naman na may kailangan ng pera. Puisit ka? Bahala ka na talaga sa buhay mo. Hindi mo na ako ulit mauuto. Kapal ng mukha mo. Kahit kailan, hindi mo na ako... Dennis! Bakit mo ako sinaksak? Puta ka kasi ng putak eh. Kakarindi ka na. Magsasalita pa sana ulit ako nang maramdaman ko ang isa pang saksak sa may tagiliran ko. Nakita ko ang napakaraming dugo sa dalawang kamay ko nang mabitawan ko ang bag na hawak ko. Napatingin din ako kay Dennis na noon ay may hawak na dugo ang kutsilyo. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin yun sa akin. At sa pangatlong saksak na ginawa niya ay tuluyan na akong natumba sa lupa. Kasunod ng pagpikit ng aking mga mata. Narinig ko ang pagbukas ni Dennis sa bag ko at sa pagkalkal niya sa laman noon. Pagkatapos ay muli niya akong nilapitan. Hindi ako kumilos at nakapikit lamang ang mga mata ko habang ang dibdib ko
Palakas ng palakas po ang kabog nito. Ramdam ko na ilang saglit niya pa akong pinagmasdan bago siya nagsimulang maglakad palayo sa akin. Nakadapa ako sa lupa, pero pakiramdam ko ay umiikot pa rin ang paligid ko. Nang maramdaman kong wala na si Dennis, nagsimula na akong gumapang habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Hindi naman sa dibdib ang aking tama. Pero para po akong mauubusan ng hininga. Hindi po liblib ang ilog, pero bihira ang naliligo ng ganoong oras doon. Dahil sa malamig na panahon. Unti-unti ay mas lalo akong nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa tuluyan ng bumigat ang talukap ng aking mga mata. Anton? Anton, ikaw ba yung nakaupo sa sofa? Abi, ako nga to. Diyos ko. Beshi, sa wakas gising ka na. Sorry, malabo pa kasi yung paningin ko. Pero mas malinaw na kitang nakikita ngayon. Aray! Ako, huwag ka munang kumilos. Ang sakit ng buong katawan ko. May mga tahi ka kasi kaya nakakaramdam ka ng kirot sa katawan mo. Hahawakan ko na lang tong kamay mo. Nasaan ba ako? Nandito ka sa ospital. Hindi mo ba natatandaan kung anong nangyari sa'yo? Kung bakit nandito ka ngayon? Masakit ang ulo ko. Hindi ako makapag-isip. Pero natatandaan mo ba nung huling magkausap tayo sa cellphone? Yung sinabi mo sa akin na kapag tumawag ang mama mo, sabihin ko sa kanya na magkasama tayong dalawa? Oo, natatandaan ko yun. Natatandaan mo rin ba kung sino ang kasama mo nun? Pumunta lang ako sa may ilog kasama si Dennis. Tapos sinaksak niya ako. Sinaksak ako ni Dennis. Gusto niya akong patayin, Anton. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala na si Dennis dito. Hinahanap na siya ng mga pulis ngayon. Kaya hindi ka na niya masasaktan pa. Abi! Anak! Gising ka na! Mama! Kakagising lang din po niya, tita. Mama, sorry po. Okay lang yun, anak. Tahan na. Kumusta na ba ang pakiramdam mo ngayon? Masakit po ang buong katawan. Hindi ko po masyadong maikilos. Huwag ka na lang muna masyadong gumalaw para hindi kumirot ang mga sugat at tahi mo. Mama, hindi ko po gustong magsinungaling sa inyo. Sorry po. Akala ko po kasi mabuting tao si Dennis. Ano ba kasing nangyari, anak? Bakit nandun ka sa lugar na yun? Nakipagkita po siya sa akin. Kasi ang sabi niya, gusto niya raw po akong makasama. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo na siya pala ang kikitain mo? Natakot po kasi ako. Alam ko rin po na hindi niyo ako papayagan. Hindi talaga kita papayagan kasi marami akong naririnig na hindi maganda tungkol sa lalaki na yon. Sinasabi nga rin sa akin ng ibang kapitbahay na pagsabihan raw kita na layuan mo na si Dennis. Mabisyo raw ang lalaking yun at gumagamit pa ng pinagpapawal na gamot. Pero hindi ako nakinig sa kanila kasi kilala naman kita. Alam ko na alam mo ang limitasyon mo at may tiwala ako sa'yo. Mama. Sorry po. Sorry po sa inyo ni Papa kasi nagsinungaling po ako. Ayoko talagang gawin yun. Pero hindi ko po napigilan ang sarili ko.
Masyado po akong naniwala kaagad sa mga sinabi sa akin ni Dennis. Pinilog niya po ang ulo ko. Kinuha niya po ang loob ko. Kaya po nagawa ko siyang mahalin. Pero hindi ko po alam na masama pala siyang tao. Hindi ko po inakala na may masama siyang balak sa akin. Sorry po, Mama. Sorry po. Sorry po sa inyo ni Papa. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Nangyari na yon. Ang mahalaga ngayon, ligtas na ang buhay mo. At nangangako ako na hindi ka na uli pa masasaktan ng hayop na yon. Gagawin namin ng papa mo ang lahat para magbayad sa ginawa niya sa'yo. Pangako yan, anak. Ang kwento sa akin ni na Anton, nag-alala raw sila na hindi na ako sumasagot sa mga text nila. Kaya pinuntahan nila ako sa may tabi ng ilog na sinabi ko sa kanya noon. At halos mahimatay daw siya nang makita niya akong duguan sa lupa. Pinatatag niya lamang daw ang kanyang kalooban. At halos mahimatay daw siya dahil hindi niya mapaniwalaan na ganoon niya ako madadatnan. Nandun pa raw ang bag ko sa tabi ko pero wala na ang cellphone at wallet. Kaagad siyang nakahingi ng tulong sa mga taong nakatira malapit sa tabi ng ilog. At nagawa akong dalhin sa ospital. Maraming dugo ang nawala sa akin at ilang tahiraw ang ginawa sa aking sugat. Pero mabuti na lang daw. At walang maselang internal organ ang natamaan ng mga saksak na ginawa sa akin ni Dennis. Kaya kaagad na nailigtas ang aking buhay. Nung araw na yun, nang magising ako, puro takot lamang po ang naramdaman ko. Takot na baka balikan ako ni Dennis at patayin. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ay nakikita akong mukha niya, nagigil, at gusto pa akong saksakin. Yun din ang napapanaginipan ko sa tuwing makakatulog ako. Kaya palagi ako nagigising, umiiyak, at minsan ay nagwawala. Umuwi po noon si Papa sa Tarlac. At nagpapalitan po silang mga bantay sa akin. Sila po ang nag-aasikaso sa akin sa ospital. Ayoko kasi talagang walang kasama sa kwarto sapagkat takot na takot po ako. Ayoko rin po na patay ang ilaw. Para kasing nasa paligid lamang si Dennis noon at naghihintay ng pagkakataon na tuluyan ang buhay ko. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo, tuluyan na siyang nahuli ng mga pulis. Discharge na rin po ako noon sa ospital at nagkaharap na nga kaming 2 sa presinto. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na maiyak sa takot nang makita ulit siya. Dahil parang bumalik sa isipan ko ang mga pangyayari sa tabi ng ilog. Si Papa naman ay nagawa niyang suntukin ng 2 beses sa mukha bago naawat ng mga pulis. Naalaman namin na wala pala talagang pamilya si Dennis at nag-iisa na lamang siya sa buhay. Madalas din siyang nakikita ng ibang kapitbahay namin na nasa sabungan o kaya nakikipag-inuman at napapaaway pa madalas. Sa iba't ibang bayan po ito. Sa madaling salita, lahat ng mga sinabi niya sa akin ay puro kasinungalingan lang para makuha niya ang loob ko at matuloy ang masamang balak sa akin. Hindi naging mabilis ang takbo ng kaso kahit matibay ang ebidensya na pinagtangkaan ni Dennis ng masama ang buhay ko. Ganon yata talaga ang paglilitis ng mga kaso dito sa bansa natin. Sadyang matagal, kahit nakalatag na ang lahat ng katibayan. Ganun pa man, guilty pa rin ang naging hatol kay Dennis sa huli.
Mahigit 10 taon ang nakalipas mula nang makaligtas ako sa pangyayaring yon. At hanggang ngayon ay nagsisisi pa rin ako na nagmahal ako ng isang lalaking katulad niya. Nakapiit pa rin siya sa bilangguan ngayon at ang narinig ko ay may malubha raw siyang karamdaman na kung ano man yon ay hindi ko na inalam dahil wala na po akong pakialam. Hindi na rin ako nakakaramdam ng takot ngayon pero mas nag-iingat na ako, Mama Ganda, sa mga taong dapat kong kausapin at dapat kong pagkatiwalaan. Dito ko na po tinatapos ang aking sulat. Maraming salamat po sa bumubuo ng Radyo Nobela at sa Barangay LS 91.1. Ako po ang inyong forever kapuso at kabarangay, Abby. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo Nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS 91.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS 91.1 for